Morning guys, this is our Anchor winch, windlass. At same time you can use it as mooring winches when the ship is at port. So there is a sensor here. This is a proximity sensor. You see, there is proximity sensor. This is having a sensing system here, and also here have a proximity sensor. This proximity sensor is 2. Okay, as I found here, the cable looks cut. We are going to check and further see what's really going on this sensor. As you can see here, this sensor have a special Y connection here, and it has a sensing spot here. So once it is sense some metal part, it will activate the contact going to our PLC. So here is the boson, and he is going to explain how this system operates. Clutch yan sa ano? This is the sensor. Sensor yan sa bridge. Okay, gumagana na siya ito. Bali ito, kapag Yan ang pinaka-main motor. pag naka-engage ito doon, anchor siya. Anchor. Yun. Pag ito naka-engage dito, anchor winch. Bali, windlass, ito yung anchor. So, meron dalawang sensor ito. Yung, ano to? 1L7. 1L7. Sa clutch So, yan, clutch. Sa clutch naman daw Para ito. malaman na naka-engage. Normally yan, connected sa bridge. Sa clutch ito. This proximity sensor is for anchor mode. When you engage the clutch here, it will sense that you are in anchor mode. So from speed 1, 2, 3, you have only speed 1 and 2 for heaving up and heaving down the anchor. And also, aside from this anchor winch, proximity switch, we have also on other side the what you call chain length. Normally, the RPM is reduced from 2-speed step up to 1 2-speed step once it reach chain length by 5 meters to prevent the cutting or chain break. So it is very important for us to check and put some mark on it so we can compute how many number of turns before this chain length sensor will give a command to our programmable logic controller to decrease the speed from speed 2 to speed 1. Keep in mind, this proximity sensor is safety features of our anchor winches. So, meron siya dito proximity switch 10B1 para sa chain length. Ayan. Tapos 10B2 proximity switch anchor operation. Yan nga. Ayun. Mag-activate tong anchor operation. 14, 15, 11, 12 sa X1. Naalala ko na pala yung mga test na ginawa nila. O sige, iradyo mo ako kung anong ginagawa mo dyan ha. Dikit, tanggal ha. Okay, dikit, tanggal. Dikit, tanggal. Dikit, tanggal. Dikit, tanggal. Sobrang bilis. Dikit, 11, 14. dikit, tanggal. Walang galaw. Saglit lang. Time out muna ito. So based from the observation, the chain length proximity sensor sometimes working and sometimes not. So we need to do a further check inside what's going on the cable inside. Normally when the contact is open, it has 7.19 to 7.2 volts. When the contact is closed, the voltage will become 0. So close means that the proximity switch sends a metal on it within 3.5 centimeter. So once the contact sensing a metal on it, the contact inside
will close. Chain link. Bali pulsating signal siya. 12, 13. Tro, paspasan mo daw, Tro, dikit tanggal. Yan sir, paspas yan sir. Yan, yan, yan. Proximity switch. No, chain link. Chain link. Tanggal, dikit, tanggal, dikit, tanggal, dikit, tanggal, dikit, tanggal. Yan yung ano no, yan yung sabi mo na counter no. Roger sir, yan ang parang pinaka-counter na pagkakaalam ko ah. Kasi yung pinututukan niya, yung nasa may wildcat mismo yung umiikot. Tama. Gumagana siya. Standby. Number 12 and 13. Ayan siya. 12, 13. Babato siya ng signal dito. Chain link. EL 1.1. 7 A1. Sige. Bali. Yan sir, dikit tanggal yan. Ito siya. 0. Sige. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Okay. Ito yung 0.1. Yan umihilog. Ano yan? Sabi mo ano ginagawa mo? Sabihin mo yung ang ginagawa mo, Tro, kung dikit tanggal. Ayan, ano yan? Nagpa-plus to. Dikit, dikit, tanggal, 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 tanggal, dikit, tanggal, dikit, tanggal, dikit, Isang beses lang na-respond to. 0. Input 1. 0.1 ito. Bali, input 1. Bali, tanggal, dikit, tanggal, dikit, tanggal, dikit, tanggal, dikit, tanggal, dikit. ito output. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Input 0. Isang beses lang nangyari yung ilaw dito. Tro, bagalan mo ng konti. Okay. Dikit, tanggal, dikit, tanggal, dikit, tanggal, dikit, tanggal, Kaya wag mo ito, Jeff. dikit, tanggal, Dapat mag-synchronize to siya doon. tanggal, dikit, tanggal, Nagre-response yung multimeter natin, no? Pero yung PLC wala siyang response. dikit, tanggal, 7.1 second. dikit, tanggal, dikit, tanggal, Ayun, nakita mo nagre-response siya. tanggal. Sige, ano mo na, steady. Steady. Output 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. Input. Yun. Meron siyang 0, meron siyang 0.1. Yan. Yung wire. Ito. Ito yun. Bali, 11. 1.1 ba yun? Ito 12, ito 11. 11. Sa 11 siya. Ito yung ano ko, chain length. 11. Siya 13 yan. 13. Sa grupo na yan, meron siya. So we verified that the proximity sensors with a pulse signal being inputted on our PLC is sometimes responding and sometimes not responding. So we check the wire, maybe there is a loose contact on it, and we verified that the contact inside between the PLC and the terminal block are in good order. So we do manage and check the pulse light indicated while the proximity sensor detected the rotating metal sheet which was in place on our mooring winch or windlass drum. Yan o. Number. Sa numbering, number 16 dito siya, number 16. Bali ito siya, 16. Ito. Yan yung number 16. Ito naman ako sa, yung sa 1.2 siya nakalagay. Ito. Ito yung 1.2. So, ito yung 1.2. Uy, nakakailaw. 1.2. Tanggal yung ilaw mo. Oh, tingnan mo, nag-ano siya. Parang grounded. Ito yung, yung ilaw dito. Ito. Ilaw lahat. One. Ilaw. Ito meron. Ito wala. Ilaw. 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 Ilaw din. Yan ilaw. Uy. Ilaw yun nga. Yan mga guys, kaya bilhin na kayo ng high-tech na camera. Subscribe and like guys para makabili kami. Yan o. Sama ko dito yung aking. Ang engineer na gusto nang umuwi. Ayun o, nagka-flashing siya o. Hala, bakit grounded? Patanggal tayo ng wire dito para makita natin. Guys, yung number 16. Ito yung 16. Tingnan natin yung wire kung putol. Okay, yun. init. Ha? Transformer. Ito natin guys, nagkuryente na ako. Ayan o, tumunog. 1, 2, 3. O yan yun. Nakakabit yan dito sa ating sensor. Tingnan nyo guys, ay ilaw to ha. Ilalagay natin dito. Op. Ilaw, op. Ayan, number 2. Bakit dalawa? 2 at point 2 at saka point 3 umiilaw oh. Di, point 2 lang. Point 2 lang. Point Ito lang, ito lang. Isa lang. Isa lang. Bus lang.
Sige. Throw, sabihin mo. Tanggalin mo yung ano dyan. Lahat. Ay, yung Yung bakal. bakal dyan sa may sinasabi mo na ano, Yung counter. engagement. Engage pati yung engagement. Oo. Tro, pakitanggal yung bakal sa engagement. Okay. Yung sa kanan mo. Mm. Kanina yun. Ayun. Gusto mo yun. Tanggal na. Okay. Sige, balik mo. Tapos pakibalik, Tro, balik. Tanggal, balik, tanggal, balik. Tanggal balik, dahan-dahan lang. Tanggal, balik. Tapos ikuman mo, Tro, kung anong ginagawa mo. Tanggal, balik. Dikit. Dikit, Dikit. yan, nakailaw. Tanggal. Walang ibang. Okay, dikit. Tanggal. Tanggal. Okay. Dikit, Dikit. tanggal. Tanggal. Okay Sige. na. Okay na, Tro. Sabay, yun. Ito yung anchor chain na input siya ng 1.1. Tapos ito naman yung anchor operation. Input niya 1.2. So 0.1 yung output ilaw sa anchor chain length. 0.2 yung anchor operation. Ito, dalawa. Ngayon, simulate tayo. Yung tinanggal natin yung motor ng wide dito. Wide ng motor tinanggal natin para makapag-simulate tayo. Pero simulate tayo, speed 1 sa anchor. Speed 1 anchor. Tagal mo sa kanila. Para makita natin yung response niya. Speed 1. Ano ba paarya? Yung bira lang tayo, may bira yung bira. Okay, tira lang. Speed 1. Okay. Ito. Gumana. Okay, 1153, okay. Speed 2. Ayun, gumana na. Gumana na, oh. Yan yung bira. Roger. Okay, gumana na siya. Yung bakal doon sa may proximity sensor, tinanggal mo o nakalagay? Parehas na tanggal. Yung sa engagement ng windlass at saka yung proximity sensor sa ano. Sa Mooring mode, Tro, yan. Dapat ikabit. Naka-mooring mode ka ngayon? Mooring mode. Kasi nga. Mooring mode kasi. I-engage ko siya para ano? Para Ayun! Wala Kaibigan. natin ito para naka-engage siya. Ito yung mooring operation. Hindi, pag tinanggal natin, mooring operation yan. Kaya gumana yun. Oo. So, Pag ganyan. ganyan, i-engage natin to para angkla yung nakabit. Sige nga. Ayan. So, yun na nga. Pag dyan naka-indensa yan. Ayan guys, this is our operation mode. For anchor mode, we have the speed 1, 150% multiplied by the length of your anchor range, 41 ampere at 5.4 milliampere. Speed 1, if the chain is less than 5 meters, it has 30 ampere and 4.0 milliampere. Speed 2, 150% of the total length of the chain by 94 ampere at 11.2 milliamperes. So this is speed 1 and 2 is actuated by the two contactors here. This is the speed 1. Once it is released, we have speed 2. Ito. Then during anchor reach, we have the anchor operation EL 1.2 connected siya doon sa terminal 16 ito. Tapos yung 14 and 15, meron ako dito 24 volt supply. 14-15, ito magbibigay ng milliampere values. Yan, papunta sa PLC. Ito. This is terminal 16. Parehas lang pala, Lek. Iba lang yung pagkasulat. Terminal 15 and 14. Ito yung supply natin sa anchor mode. Ito yung terminal 16. Pumunta yan dito. Kakabit ko ito ngayon sa input. 3384. Siya o. Sa 11 PM 20. 0.1, 1.1, 1.2. 11 Ito yung anchor mode. Dito. Yan. Pag nakalagay yan. Hindi gumagana yun. Speed 2. 11 Dahil sa faulty. Tapos 40 proximity sensor. Yung kuha na, upon Proximity sensor. investigation, they confirm that, 134. anong tawag nila? Anchor. 134. Yan. 11, 12, 13. Yung 13, yun. Anchor operation. Chain length. Chain length to eh. Bali, ang sabihin ko doon, anchor operation, proximity. And this is the chain length. Ito. Nakakabit sa 1.1 ito. This chain length measures how many meters yung chain. Dapat less than 5 meters. Pag less than 5 meters, from speed 2, magiging speed 1 na siya. Yung gamit nito, chain length. Ito naman, anchor mode. Ito, simple na taas. Anchor operation. This is our anchor winch, from which we have the anchor chain length sensor. This was located here. During anchor, this will rotate, and these metals is being counted and detected by this one. Ano din ng metal? Nagkakaroon ng ilaw. Oh. Yun oh. May ilaw. Sabihin nag-activate. Activate siya. Ito yung proximity switch ngayon, yung 1 and 4 open yan. Kapag naka-engage, ito yung bakal. Ayan, no?
Kita niyo mga guys, subscribe na kayo. Hop. Yun. Ito, may ilaw to. Ayan. Nagko-close yung contact niyan. Tapos meron ng milliampere value na ibabato doon sa PLC mo. Para magko-command siya ng 2 speed lang. Kapag ito tinanggal, tapos ito didikit dito, no? Ito na lang nangyayari. 2 speed lang. 2 speed lang. Ang nangyayari Yung anchor mode, yung ampere value. Sige, lang yung ilan natin. lagyan natin. Ayan, naging 8 milliampere. Tanggal, dahan-dahan. 5.04. Sige. 8 milliampere. Distance mo, layo mo ng konti. Okay. Yun, mawala yung ilaw niya. Pag ma-activate yung ilaw, 8.03. Yun, may ilaw siya doon. Sige, tanggal mo. Yun, isa pa. Yun. Sabihin, okay itong sensor natin. Meron siyang milliampere. Tanggal. Okay siya. So we visually checked and inspected the performance of our proximity sensor switch, from which the normally open contact will close once it detects a metal on it. Once it is open, it has a 24 volts DC. And we measure also the milliampere value, and we measure 8 milliampere if it's close contact, and it has 5 milliampere if it has open contact on it. So we proceed on another proximity sensor which used to check the chain length. Ito lang yan sa ETO, ETR Educational Vlog. Yan mga guys, tatanggalin ko yung wire ha. Ito naman yung mga guys, yung anchor link. Yan, yung anchor link meron ding milliampere value. Actually ang function niya, counter siya. Yun, sige, lagay. Meron siyang 87 ampere. Bagsak, tanggal. Ilipat kasi naka 200 milliampere. Yung ganyan, iset mo daw sa 10. Ilagay ko lang sa 20 milliampere ha. Ngayon, guys, ito. Subscribe na kayo, mayroon mag-vlog. Habang natututo tayo. Yan o, meron siyang 7.02. Okay. Tanggal. Pareha sila, 5.77, balik. Meron siyang 7.04, tanggal, balik. Yun. Kanina, sige, ito pa nga dyan. 5.58. Meron siyang 7.03. O makikita nyo yung difference sa ito, 7.03. Ito yung chain length. Punta tayo dito sa kapila. Yung anchor mode, tinatawag. 5.79. O siyempre, positive, negative. Sige. Lagay. Okay. Lagay. 7.95. Halos 8 na. Halos ano lang. 8 na. 9 milliamp, 0.9 milliampere yung pagitan nila. Sige. Yun. 7.27. Okay. Confirm kung magana yung sensor. So what we gonna do here is open those connection cover, and we need to tighten the wiring connection on it because we think that there is some loose connection inside of this termination of our proximity sensors. Model. Ito yung proximity sensor. Ganyang air gap. Meron siyang distance. Mooring mode. Yun. Kasi ito nakasalpak. Tapos ito nakabuka. Okay. Mooring mode. Step 1. Step 1. Tira. Okay. Yun. Tumunog yung ating brake dito. Okay. Step 2. Tumunog sa baba. Okay. Step 3. Step 3. Okay. 0. Meron siyang yun. Tatlong tunog. Punta naman tayo sa anchor mode. Ito. Nakadikit yung bakal. Sige nga. Step 1. Okay. Step 2. Step 3. O wala na. Hindi na gumana yung step 3 kasi may bakal, no? Ibig sabihin, posible loose lang ito or wire baka. Oh. 0. Oh, doon tayo baba. Punta naman tayo sa baba. Throw, command throw. Anchor mode. Anchor up, pakilagay mo na yung bakal throw. Lagyan mo Anchor ng mode. bakal dyan. Ay, ako mode sir, kaya nalagyan ko ng bakal.
Obserbahan natin ito mga guys ha. Ito, Pinag-okay na, no? yan umilaw, no? Umilaw yung ito. Sir, anchor mo. Step 1. Okay, step Okay, 1. step 1. Ito nag-engage yung 11K3. Step 2 na. Step 2. Ito, Okay, step 2. bitaw, K4, K6, okay. Tapos, step 3. Naka-step 3 na. Step 3 na yan. Step 3 na. Roger, sir. Oh, gumana. Hindi, steady ka lang ganyan ha. Steady lang muna, steady. May gagawin ako ha. Halimbawa, nagkaroon ng faulty yung anchor mode sensor. Ito, mawawala ito. Yan. Nakalimutan yan. Sige. Ano, neutral? Step 0 ka muna. 0 muna yan, neutral, neutral. 0. Step 1. Sige, step 1 na, step Engage 1. yan mga guys. Okay. Step 2, bitaw to. Tapos step 2. 1, 6, okay. Step 3. Step 3. Yun. So, indicated ang dahilan ba't hindi lagi step 3. Dahil, ito ay napakahalaga yung anchor mode dun sa baba. Kaya pag nagloko yun, wala kang, meron kang step 2. No? Hindi, pero gumana ba siya lang ang step 3? Step 3. Pag ibabalik ko sa yung wire, Sige daw. Sige, steady lang to, steady lang. mawawala yung step 3. Ayun, no? Oo. Higpit natin. Ay, neutral to, na ano to? Neutral muna to, neutral. Okay. Neutral. 0. Okay, sige, step 1. Sige, balik ulit. Step 1. Step 1. Okay. Tapos, Step 2. step 2. Step 2. Okay. Gumana. Step Tapos 3. step 3. Wala na. Oh, wala na. Ibig sabihin, yan yung anchor mode Oh, tinatawag. Itong mila na yun eh. Ngayon, subukan naman natin yung chain link na tinatawag. Tanggalin ko yung chain link. Ito yung chain link natin. Assuming na not less than 4 meters siya. Sige, 0. Neutral, 0. Okay, step 1. Step 1. 1. Yun. Punta ka sa step 2. Step 2. May step 2 pa rin siya, no? Step 3. Step 3. Wala. Yun. Wala. Sabihin, So, yung isa. sa anchor mode, step 1 and 2, nagpe-perform siya. Kahit hindi maka-sense ng number of pulse. Gumagana pa rin siya. Yung link, chain link. Chain link to eh. Oh, sa chain link lang yan siya. Pero yung step 2, okay. Step 3 wala. Okay. Sige. 0. Balik mo to. Okay, 0 muna to, neutral. 0. Gumana na. Throw, pasok throw. Pasok. Testingin natin itong winch speed sa chain link override, okay? Winch speed. Ano yan Yung sa mooring yan. Hindi, ano to? Anchor to, anchor speed. Sige, okay. Anchor speed. Sige, sir. Anchor mode. Okay, step 1. Step 1. Pira yan, pira. Yun, okay. Step 2. 2. Step 3. Step 3. Wala no. Ngayon, gagawin mo to. Pag ginalaw mo to, mag-change from step 2 to 1. Naka-step 3 pa siya ngayon eh. Okay lang. Ano? Pasok. Pakisabi naman kay Kaloy. Pakisabi naman kay Gumagalaw to. Tapos nag-activate dito. Sige, galawin mo sir. Ito yung pang-reset niya. Batong, pasok. Sige pa. Bitaw. Sige. Yes, sir. Diyan ka papasa, bumalik na kaya sila Kaloy. Bigyan mo sa speed 2. Sabihan mo akin sabay sa Speed 2. Throw, speed 2. Throw, speed 2 daw. Speed 2 ngayon, sir. Speed 2. Naka-speed 2 man yan. Speed 2. Okay. Tapos, hindi siya nag-reduce ng speed. Chain link reset. Wala siyang speed reduce. Dapat mag-ano yan eh. Sige nga, i-activate mo nga. Chain link. Chain link. Oo. Hindi nag-activate dito. Speed 2, sir. Sige, maintain lang throw. Oh, speed 1. Speed 1 daw, speed 1. I-continue ko na reset link. Reset sa chain link. Oh. Wala nangyayari ano. Tapos sa 2 to 1, inhibit. Ganun pa rin. Sabihin yung 6 and 7, ito yung inhibit. Pero dito, walang nangyayaring pagbabago. Step
Stage sa speed 1, stage sa speed 2. Okay. Awa! 2! Guys, mali, minarkahan natin, no? 2 revolution. Kasi meron siyang speed 2 na yun na yung red. Yan red ka. 3. So step up more than 5 meters. 4. Kita doon ang lalim, angkla. Op. Ayun tayo. Five rotation. 5 rotation. Speed 1. Speed 2. Ayaw pa rin, no? So during testing and inspection, we verified that the speed reduce which need to be performed by our chain length proximity sensor, from which the PLC must need to be commanded once the chain length is measured about 5 meters less, and it must be reduced from 2 speed step up to 1 speed step. Is not performed, we do a requisition on new proximity sensor. So we are going to replace the chain length proximity sensor, and we inform the OPs that there must be a counter time setting need to be included on our programmable logic controller time pulse period in order to maintain a safety precaution and eliminate the possible break of our chains once they are performing a heaving up command. So for you, ETO, ETR, it's very important for us to check all the equipment that we had on our ship, so that a possible problem may be eliminated during anchor winch or mooring winch operation. Thank you very much. Please subscribe, like, and share my ETO, ETR educational vlogs. This is for you all, guys. To those who would like to learn about electrical equipment, ships, equipment, please subscribe, like, and share ETO, ETR educational vlog. Maraming salamat po para po sa inyo ito. Please be reminded that the air gap must need to be 3.5 centimeters on our proximity sensors once it is engaged, and about 5.5 centimeter once it is disengaged, to work the proximity and reliable response. Walang film yan, ubus na.